Abiso muli sa mga motorista dahil nagpapatupad na naman ng big time na taas singil para sa presyo ng petrolyo simula ngayong araw ng Martes. 6 pesos and 80 cents kada litro ang magiging aumento sa gasolina, 4 pesos and 22 cents naman sa kada litro ng kerosene, habang pinakamataas na dagdag presyo sa diesel na umaabot sa 7 pesos and 32 cents kada litro. Ang naturang pagtaas sa langis ay bunsod ng pangamba sa pagkakaantala ng supply, kaugnay na rin ng panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, gayon din sa Russia at Ukraine. Samantala, nanawagan ang ilang mambabatas na tuluyang ibasura ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA kasunod ng panukala ng Pangulo na amyendahan ng batas upang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Tunghayan ang kabuoang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Magkahiwalay na panawagan ang inilatag ng ilang mambabatas kaugnay ng mga reforma sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kung saan nananawagan si Cabrala Women's Party Representative Sara Elago na tuluyang ibasura ang EPIRA sa halip na amyendahan lamang ito dahil aniya ang batas ang ugat ng patuloy na mataas na singil sa kuryente sa bansa. Ayon pa kay Elago, hindi sapat ang panukalang alisin ang system loss charge dahil nananatili umano ang mga probisyong nagbigay daan sa privatization at deregulation ng industriya ng kuryente. Iginiit din niyang dapat alisin ang 12% value-added tax sa kuryente at magpatupad ng mga patakarang kikilala sa kuryente bilang pangunahing serbisyong pampubliko. Samantala, inihain naman ni Senador Erwin Tulfo ang mga panukalang batas at resolusyong naglalayong alisin ang energy tax, hindi isama sa value-added tax ang system loss charge at imbestigahan ang kasalukuyang patakaran sa ilalim ng EPIRA. Kabilang dito ang Senate Resolution No. 537, Senate Bill No. 2239 at Senate Bill No. 2340 na inihain kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Ayon pa sa Senador, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig sa July 30 upang talakayin ang mga panukalang pag-amyenda sa EPIRA at iba pang reforma sa sektor ng kuryente. Dito kanyang inaasahan na maisusulong ang mga panukala hanggang plenaryo at makakuha ng suporta ng Senado bago matapos ang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, tiniyak ng Kamara na hindi maaantala ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na mananatiling nakatuon ang Kamara sa pagtanggap ng National Expenditure Program at sa pagdinig sa mga panukalang paggasta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anya, sa Senado lamang isinasagawa ang impeachment proceedings kaya hindi nito maaapektuhan ang pagtupad ng Kamara sa mga tungkulin nito kabilang ang pagproseso ng panukalang budget. Inaasahan naman niyang maisusumite ng ehekutibo ang National Expenditure Program sa Agosto upang agad na masimulan ang budget briefings at pagsusuri sa mga alokasyon. Binigyan din ni Marcos na nananatiling pinakamahalagang panukalang batas ng Kongreso ang pambansang budget dahil dito nakabatay ang paggastos ng pamahalaan. Nagbigay ng kani-kanilang rating ang iba't ibang opisyal matapos pakinggan ang State of the Nation address ng Pangulo. Ang ilan sa kanila ay bahagyang mas inaasahan pa na ang Pangulo ay gumanap ng naaayon sa kanyang ipinangako 1 taon makalipas ang kanyang pahayag na mahiya naman kayo.
Para sa balita, narito mula sa Kongreso si Jade Buhoy. Sa kamakailang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din niya ang mga pangunahing issue sa bansa. Kabilang dito ang soberanya sa West Philippine Sea, kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW, Paxilica, pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente at langis, at iba pang usapin gaya ng kakulangan sa mga silid-aralan. Bunsod nito, iba't ibang komento ang inihayag ng mga mambabatas sa mga tinalakay ng Pangulo. Ang gustong marinig ng ating mga kababayan, 29.8%, kung ano na nangyari doon sa investigasyon sa flood control. Tama yun. Pero para sa akin, kulang. State of no achievement para sa mga manggagawa. BBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Inaasahan namin, actually nakaredy na kami kung merong sasabihin ng Pangulo na prioridad para sa mga manggagawa. I think ang unang-unang nag-garner ng longest applause ay yung system loss na pinapatong sa ating mga kababayan. Lahat tayo ay nagbabayad ng ating electric bill. Tama naman din talaga na panahon na para tanggalin yung system loss na ipatong sa mga consumers. No? Hindi po pwedeng isang aspeto lamang ng problema ang tutugunan. Kinakailangan talaga nating mag-diversify, mag-invest in renewable energy para mas maging abot kaya ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Sa kabila nito, bahagi sa pinagtakhan ng publiko ang hindi pagbanggit sa issue ng impeachment. Dahil dito, nagbigay komento rin ang ilan sa mga bahagi nito. Mahahaluan po kasi ng politika pag binanggit niya po yung his is not part of it. So pinaubayan niya lang po sa Senate. So I believe na tama lang naman po yun na hindi niya binanggit. Kasi nga po ang Vice President office po, is Office of Vice President is executive din po Medyo masama po tignan. Kaya tama lang siguro yun na hindi na muna niya binanggit yun. Kasi nasa institusyon na, nasa Senado, nasa impeachment court, the one with the jurisdiction over the matter. Samantala, para naman sa ilang bahagi ng mga ahensya tungkuling magtaguyod ng bansa, bahagyang pabor sa kanila ang mga tinalakay sa naturang SONA. Very positive naman ang pinaalam sa atin natin Pangulo at makikita niyo resulta niyo this year and next year. Sa mga nakalipas na taon na paninilbihan ng Pangulo, patuloy pa ring nananawagan ng tunay na katapatan sa pamamahala hindi lamang ang mga mambabatas, kundi lalo't higit na ang mga mamamayang apektado sa tunay na estado ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.